umpisahan lagi natin ang ating topic mga bossing. Saan po? Doon sa siyempre sa magaganda at sa mga maaayos, no, bago natin sirain yung araw natin dito sa mga DDS. O eto muna ho, no, may padasal. May Thanksgiving ceremony o Thanksgiving Mass, mga kababayan, na isasagawa po sa Manila Cathedral. Ano? Pangarap kong maano dyan ikasal. Kaso mga bossing, wala eh. No? Nandito kami sa Cayman Islands. Naku, malapit na. Sa Agosto. Ayan, i-announce ko na sa inyo. Yung misis ko, ayan, magpapakasal na kami. Misis na pero magpapakasal pa lang. Magpapakasal kami sa 16 ng Agosto pero dito sa Cayman Islands. Dahil syempre, sino naman ho ang aaten sa amin diyan? Yung mga kaibigan namin, lahat nandito, ha? Nandito, kaya gano'n. Pero dito sa Manila Cathedral, mga kababayan, ay pangarap ko. Siguro kung dito ako ikakasal, 1,000,000 kasya na. 1,000,000 kasya na dito sa Cayman Islands. Naku, madugo ho, mga kababayan, wag nyo lang alamin. Ayan, alam ni Jordan G kung magkano umabot lahat dahil kasama siya at kasali siya doon sa paghahanda niya si Jordan G. Thanksgiving Mass para sa SONA isasagawa sa Manila Cathedral. O yan, dyan ko nga pangarap talagang ikasal eh. Oh. Bago ang formal na pagbubukas ng ika-20 na kongreso o ika-20 kongreso, isang Thanksgiving Mass ang isasagawa sa Linggo. No, isang araw bago ang ika-4 na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 28. Mabuti pa yung mga Katoliko eh, no? Mabuti pa po yung mga simbahan, may mga paganyan, no? Yung mga DDS, hanggang ngayon ho, mga kababayan, pabigat sa gobyerno ng Pilipinas. Hanggang ngayon po, bumabagyo na't lahat ay panay din po paghatak sa gobyerno ng Pilipinas pababa. Wala nang mga nagawang mabuti. Puro na lang po paninira, puro na lang ganon. Meron sa kanila, hindi daw a-attend. Akala mo naman, malaking bagay sila doon. Akala mo naman, si Bato, napaka-importanteng tao. Samantala, importante si Tobats, mga kababayan, doon kay ICC. Yun, malamang sa alamang yan, talagang kahit na magtago si Bato, kahit na hindi lumutang si Bato, hahagilap at hahagilapin upang makasama ni ICC si Bato de la Rosa. Gaganapin ang misa sa Manila Cathedral, ganap na ika-4 ng hapon. Sa July 27 sa pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Ang misa ay inaasahang dadaluhan ng mga mambabatas, mamamahayag at mga kawani ng mababang kapulungan. Samantala, una na ring inihayag ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na isa po sa kinaiinisan ng mga DDS, mga kababayan, dahil lagi silang sopla sa mga Abante na hindi daw po naging hadlang o 90 to 95% na ang paghahanda para sa pagtitipon sa gaganapin sa batasang pambansa. Nitong Lunes, isinagawa ang huling interagency coordination meeting bilang paghahanda sa pag-uulat ng bayan o sa bayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Mga bossing, ito, yung paghahanda naman ho nito, mga boss, ay nasa loob naman ho, no? Walang problema naman po dyan. Kumbaga, may bubong naman po doon sa batasang pambansa. O di ho ba? Maayos naman silang mga nag-aasikaso dyan. Walang malalagay sa peligro ang buhay. Ayon kay Princess Abante, no? Nasa huling yugto na napaghahanda ang Kamara kung saan lahat ng kaukulang ahensya ay maingat na binabantayan ang lagay ng panahon at inaayos ang mga contingency plan dahil nga po nag-uulan dyan eh. Kayo, tanungin ko, ano almusal nyo kaninang umaga? No? Habang nag-uulan. Masarap maglugaw, tokwa at baboy. Ay, grabe. Ako ho yata, mga kababayan, miski ho pa ulit-ulitin mo, araw-araw may lugaw
no? O araw-araw may goto sa bahay namin. Araw-araw yun din ho ang magiging almusal ko. Kahit sabihin mo na walang tokwat baboy, pero siyempre, mas masarap may tokwat baboy. No? Tapos pananghalian mo, tuyo, sinangag, itlog, tapos may Lucky Me sa gilid. Ay nako, mga kababayan, sabi ko, yan ang pinakamasasarap na mga pagkain, lalo na ho sa panahon ng mga ganitong mga tag-ulan, no? Oh, tapos ano dinner? Dinner, miswa na mainit. Kumpleto ang araw. Ang sarap niyan, yung tipo bang maghapon ka na lang nakapahinga, maghapon ka na lang nakahilata. Ano po, pero doon naman po sa mga kababayan natin na nasasalanta po ng bagyo at hindi po maayos ang inyong kalagayan, doble ingat po at makikinig sa gobyerno, makikinig po lalo na doon sa inyong LGU, no? Na kung kailangan lumikas, lumikas na po mga bossing. Dahil yung mga binabantayan yung mga kasangkapan, madali naman pong mapalitan yan. Pero ang buhay ay napakahirap pong palitan. Imposibleng palitan. Malabong mapalitan. Walang kapalit. Kaya si Boy Tinapay, nandyan, shoutout. Sa kabila ng pagbugso-bugsong pag-ulan nitong mga nagdaang araw, nilinaw ni Abante na hindi ito naging sagabal sa paghahanda. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung preparation natin. Hindi naman siya naantala. Of course, we will keep on monitoring yung developments ng ating panahon sa mga susunod na araw. Pero as of today, tuloy-tuloy at walang disruption sa mga preparation. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang SONA ng Pangulo, nandyan man si Sara, nandyan man si Bongo, o ano man ang gawin nila sa walang kakwenta-kwentang buhay nila, tuloy ang SONA. Mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, dapat din, kasunod ng SONA, tuloy-tuloy na din po yung impeachment na trial. Dapat nga sila Inday Sara Duterte na excited na umpisahan yung impeachment. Bakit to? Dahil yun, mga kababayan, ang panahon upang idepensa nila ang kanilang side. Di ho ba? Kung ako ang nandiyan sa sitwasyon nila, lalo na ho at alam ko na tama lang ang ginawa ko, wala akong ginawang karumal-dumal na krimen. Wala akong ginawang kalokohan, hindi ako nagnakaw sa kaban ng bayan at kaya kong i-explain. Naku, baka atat na atat pa ho ako, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, na i-explain yan, no? Na umpisahan po yung impeachment, mga bossing. Pero sa kanila ho, dismiss ang gusto nilang mangyari. Dahil baka hindi kayang idepensa talaga. Last, huling hirit. Of course, there will always be adjustment on various situation or concern, but just the same, the security group is all prepared for next week's SONA. O yan. Ayon kay Princess Abante, mga bossing.